Ang mailaw ng siyudad ay parang mabituing ninakaw mula sa langit, kumikinang sa malawak na salamin ng bintana, ngunit walang sinuman sa kanila ang nakapapansin. Sa lubngang marangyang silid, tanging ang nga tunok ng umpugang balat, ng nga halinghing napili pinipigilan, at ng nga pusong sabay na kumakabok sa ritmo ngang kasalanan ang naririnig. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila walang epekto sa init na nakmumula sa kanilang mga katawan. Marco, tama na. Hindi to tama. Isang bulong na halos malunod sa sarili nitong pagnanasa. Ang boses ni Elara ay basag, isang halo ng sarap at matinding pagsisisi. Ngunit ang kanyang nga salita ay tinatraydo ng kanyang nga kamay na lalong humihigpit sa matipunong likod ni Marco. Ang kanyang nga kuko ay banayat na bumabaon na parabang ayaw na itong pakawalan. Ang bawat dampi, ang bawat halik, ay isang sumpa na pareho nilang tinatanggap ng may pananabik. Ang gabi ay bata pa, ngunit para sa kanila, ang mundo ay nagsimula at nagtatapos sa loob na silid na iyon. Ngunit bago pa man lamunin ng dilim ang lahat ng pangako at katwiran, bago pa man maging nga daing na lamang ang natitirang katotohanan, may isang umaga, ilang buwan na ang nakalipas. Isang umaga na puno ng paasa. Si Elara ay nakadungaw sa bintana ng bus, pinapanood ang dahan-dahang paglisan ng ngaluntiang bukiring ng kanyang probinsya. Ang maito'y napapalitan ng nga poste, magusali, at ang di mapantayang gulo ang Maynila. Sa kanyang dibdib ay mayroong pinahalong kaba at pananabik. Dala niya ang pangarap ng isang mas magandang buhay, at ang alala ng mahigpit na yakap ng kanyang kasintahang si Leo. Mag-ingat ka doon, mahal. Tawagan mo ako palagi. Ang huling bilin nito, kasama ngang isang pangakong habang buhay. Ngunit ang pangakong iyon ay tila milya-milya na ang layo nang huminto ang sinasakyan niyang taksi sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ito na ang bago niyang mundo. Papasok niya sa opisina ng kilalang architectural firm, ang amoy ng kape at mamahaling papel ang sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna nga abalang mga tao, nakita niya sa unang pagkakataon ang lalaking magiging boss niya. Si Marco. Nakatayo ito, may kausap sa telepono, ngunit nang maktama ang kanilang nga mata, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa ngalabi nito. Isang ngiti na ng akip, isang ngiti na tila may lihim na sinasabi, isang ngiti na simula nga lahat. Ang unang linggo ni Elara sa siyudad ay isang panaginip na unti-anting nagiging katotohanan, ngunit isa ring bangungot na dahan-dahang gumagapang sa kanyang ulirat. Ang bawat umaga ay isang pakikipak sa palaran sa siksikang MRT, kung saan ang magkatawan ay naumpugan na parang maalon. At ang bawat isa ay may sariling destinasyong hinahabol. Sa opisina, ang hangin ay tila mas manipis, mas mabilis, puno nga salitang banyaga sa kanyang pandinig. Revisions, deadlines, client presentation. Siya ay isang maliit na bangka sa gitna ng isang nangangalit na karagatan, pilit na sumasabay sa agos upang hindi malunod. Ang kanyang mesa ay nasa isang sulok, isang maliit na isla ngang katahimikan kung saan maari niyang pamasdan ang lahat. At sa gitna ng lahat ng ito, sa sentro ngang naalimpuyong mundo na ito, ay si Marco. Nung unang araw, matapos siyang ipakilala ng babae mula sa hae, lumapit ito sa kanya. Ang lahat ay tila bumagal. Ang ingay ng paligid ay humina at naging isang malayong ugong na lamang. Si Marco ay mas matangkat kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang tindig ay nagpapahayag ng kapangyarihan at kumpiyansa. Nakasuot itong isang abuhin na suit na tila hinulma para sa kanyang katawan, ang tela ay mukhang mamahalin kahit sa malayuan. Ngunit hindi ang kanyang kasuotan ang nakakuha ng pansin ni Elara. Ito ay ang kanyang nga mata. Madilim ang maito, matalas, at tila nakikita ang lahat, na parabang sa isang tingin pa lamang ay nababasa na nito ang bawat kaba at kawalan ng kasiguraduhan sa kanyang pagkatao. At ang amoy nito, isang pabango na hindi matapang, ngunit nanunuot at naiyaba, isang halimuyak ng sandalwood at kung anong pampalasa na hindi niya mapangalanan. Amoy ng karanyaan, amoy ng panganib. Welcome to the firm, Elara. I've seen your portfolio. You have potential, sabi nito, at ang kanyang boses ay malalim at kalmado, isang angkla sa gitna ng unos. Inilahat nito ang kamay, at nang abutin ito ni Elara, naramdaman niya ang init at kuryente na dumaloy mula sa palat nito, isang pakiramdam na hindi niya pa naramdaman kailanman. Sa mga sumunod na araw, pinatunayan ni Marco na siya ang perpektong amo. Siya ay pasensyoso sa kanyang mga pagkakamali, laging handang sumagot sa kanyang mga tanong, gaano man ito kasimple. Isang hapon, habang hirap na hirap si Elara sa isang komplikadong software,
lumapit ito sa kanyang mesa. Ang ibang masenyo arkitek ay marahil ismiran lang siya, ngunit hindi si Marco. Dahan-dahan itong yumuko, ang muka nito ay ilang pulgada na lamang mula sa kanya, at naamoy niya ulit ang pabango nito, mas malinaw ngayon, mas nakalalasing. Ganito lang yan, bulong nito. Ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga, na nagdulot ng maliliit na kilabot sa kanyang batok. Ang isang kamay nito ay humawa sa mouse, habang ang isa naman ay itinuturo ang comment sa screen. Naramdaman ni Elara ang init ng braso nito na halos dumikit sa kanyang balikat. Hindi niya maintindihan kung bakit parang huminto ang kanyang pahinga. Nakatingin lamang siya sa monitor, ngunit ang kanyang buong kamalayan ay nasa lalaking katabi niya, sa init ng katawan nito, sa amoy nito, sa tunog ng mahinang pahinga nito. Pilit niyang iwinawaksi ang nga pakiramdam na iyon. Isang pahanga lamang, sabi niya sa sarili. Isang pahanga sa isang taong magaling, sa isang taong matagumpay. Normal lang iyon para sa isang baguhan na katulad niya. At si Leo. Si Leo ang kanyang mundo. Gabi-gabi, bago matulog, tinatawagan niya ito. Ang boses ni Leo ay ang kanyang kanlungan, ang koneksyon niya sa buhay na simple at pamilya. Kamusta ang trabaho, mahal? Tanong nito. Okay naman, mababait sila. Nakakapanibago lang, sagot niya, ngunit hindi niya magawang ikwento ang tungkol kay Marco. Paano niya sasabihin na ang kanyang amo ay pumapasok na sa kanyang mapanaginip? Paano niya ipapaliwanag ang kakaibang pintig ng kanyang puso sa tuwing naririnig niya ang ngayapa nito na papalapit sa kanyang mesa? Sa pagtatapos ang unang linggo, nakaroon sila ng isang maliit na papupulong, silang dalawa lamang, upang pausapan ang kanyang progreso. Ipinakita ni Elara ang kanyang maunang disenyo, ang kanyang kamay ay bahagyang nangingini habang inaabot ang makapapel. Kinuha ito ni Marco at pinaaralan ng mabuti. Ang bawat segundo ang katahimikan ay parang isang oras para kay Elara. Inaasahan niya ang pakpuna, ang pagkadismaya. Ngunit sa halip, tumingala ito mula sa mga papel at ngumiti. Magaling ito, Elara. Malinis. Mayroon kang mata para sa detalye, sabi nito. Ang papuri ay parang musika sa kanyang pandinig, mas matamis kaysa sa anumang narinig niya. Kailangan lang nating ayusin ng kaunti ang flow dito. At habang itinuturo nito ang isang bahagi ang plano, ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa kamay nito. At doon, nakita ito ni Elara ng malinaw. Isang simple ngunit eleganteng singsing na ginto sa kanyang palasingsingan. Isang malamig na bagay ang tila dumagan sa kanyang dibdib. May asawa siya. Isang katotohanan na alam na niya mula pa sa simula, ngunit ngayon, ang makita ang pisikal na simbolo nito ay parang isang sampal. Isang pader na hindi niya maaring akyatin. Isang hangganan na hindi niya dapat subukang tawirin. Ang pahangang nararamdaman niya ay biglang nabahiran ng isang mapait na lasa, ang lasa ng impossible. Tumango na lamang siya sa mga sinasabi ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa singsing. Iyon ang paalala. Isang paalala na ang mundong ito, ang lalaking ito, ay hindi para sa kanya. Siya ay si Elara na taga-probinsya, ang kasintahan ni Leo, isang simpleng babae na may simpleng pangarap. Ngunit habang papalabas siya ang opisina ni Marco ng hapong iyon, hindi niya maiwasang isipin. Bakit kung ano pa ang ipinagbabawal, iyon pa ang tila mas nagiging kaakit-akit? Ang siyudad ay hindi lang pala nga gusali at oportunidad. Puno rin pala ito nga tukso. At ang pinakamalaking tukso ay ang kanyang amo, si Marco, na may mga matang nangungusap at isang singsing na sumisigang hindi maari. Ang masumunod na linggo ay lumipas na may kakaibang ritmo, isang paulit-ulit na sayaw sa pagitan ng pagod at isang lihim na kagalakan. Isang malaking proyekto ang dumating sa kumpanya, isang skyscraper na magiging bagong hiyas sa korona ng siyudad, at si Marco mismo ang namumuno rito. Pinili niya si Elara na maging bahagi ng kanyang core team, isang desisyon na ipinaktakan ng marami ngunit ipinagpasalamat ng buong puso ng dalaga. Ang desisyong iyon ang naging dahilan, ang naging perpektong pagkataon, para sa magabing hahaba at sa mundong maglalapit. Ang opisina, sa papatak ng alas 6 ng gabi, ay unti-unting nawawalan ng buhay. Ang masiglang pag-usap ay napapalitan ng katahimikan, ang tunog na andaang keyboard ay nagiging ilan na lamang, hanggang sa tanging ang mahinang ugong nga aircon at ang sabay na pagtipa na, lamang nina Marco at Elara ang maririnig. Sa simula, ang kanilang ga-overtime ay striktong trabaho lamang. Makaharap sila sa malaking mesa,
napapalibutan ng blueprint at maatasan ng kapa. Ngunit habang lumalalim ang gabi at naubos ang ngagawain, ang katahimikan ay nagsisimulang mapuno nga salita, mga salitang hindi tungkol sa trabaho. Nagsimula ito sa nga simpleng kwento. Ikinuwento ni Marco ang kanyang kabataan, kung paano siya namangha sa magusali sa eskolta, nangangarap na balang araw ay siya naman ang magtatayo ng maistrukturang abot sa maulap. Sa kanyang boses, narinig ni Elara hindi ang aroganteng arkitekto na kinatatakutan ng iba, kundi ang isang batang lalaki na may malaking pangarap. Ikinuwento niya ang makabiguan, ang mga disenyong ibinasura, ang mga kliyenteng walang pagpapahalaga sa sining at puro tubo lamang ang iniisip. Minsan, Elara, napapagod din akong makipaglaban. Gusto ko lang namang gumawa ng isang bagay na maganda, isang bagay na mananatili. Paamin nito isang gabi, ang kanyang tingin ay malayo, nakatanaw sa mailaw ng siyudad sa labas ng bintana. Sa mga pagkakataong iyon, si Elara ay nakikinig lamang. Isang tahimik na presensya na nabibigay ng espasyo para sa mga salitang matagal nang naipon sa dibdib ni Marco. At siya rin, dahan-dahan, ay nagbukas. Ikinuwento niya ang buhay sa probinsya, ang amoyng lupa pagkatapos ng ulan, ang pag-aani, ang simpleng kaligayahan sa paglubok ng araw. Mga kwentong para kay Marco ay tila mula sa ibang mundo, isang mundong payapa at totoo. Sana maranasan ko yan balang araw, sabi ni Marco, na may bahid ng inggit sa kanyang boses. Ang makaupo lang at panorin ang paglubok ng araw, nang walang inisip na deadline. Ang kanilang mga pausa ay naging isang lihim na tulay sa pagitan ng kanilang makaibang mundo. At sa tulay na iyon, nasimulang maklakbay ang mga damdamin. Kasabay ng paglalim ng kanilang mausapan ay ang pagdami ng maliliit na kilos na nabibigay kahulugan sa lahat. Ang paabot ni Marco mainit na kape sa kanya, ang kanilang mga daliri ay maabot sa hawakan ng tasa, isang saglit na pagdampi na naiwan ng init at kuryente. Pareho nilang mararamdaman iyon, at parehong mag-iwas ng tingin, na parabang walang nangyari. Kapag may itinuturo si Marco sa isang blueprint, ang kanilang nga ulo ay maglalapit, ang kanilang nga balikat ay halos makadikit. Malalanghap ni Elara ang kanyang amoy, at sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay sadyang bumibilis ng tibok. Pinipilit niyang isipin na normal lang ito, na bahagi lang ito ng pagiging malapit nila sa trabaho. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang niloloko niya ang sarili. Nagsimula na rin ang pag-aalok ni Marco na ihati siya pawi. Gabi na, delikado sa daan, sabi nito sa unang pagkakataon. Tumanggi si Elara, ngunit mapilit si Marco. Ang kanyang sasakyan ay isang santuaryo ng katahimikan. Malambot ang tuktok mula sa radyo, amoy leather ang maupuan. Sa loob ng sasakyan, ang distansya sa pagitan nila ay tila lumiliit. Walang nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga hindi masabing salita. Pinakmamasdan ni Elara ang nga ilaw nga sada na dumadaan, ngunit ang kanyang buong diwa ay nasa lalaking nakmamaneho sa tabi niya. Ang paraan ng pahawak nito sa manibela, ang anino sa kanyang mukha. Isang blok bago ang kanyang apartment, palagi siyang nagpapababa. Dito na lang, Sir Marco, salamat, sabi niya. Marco na lang. Elara. Kapag tayong dalawa lang, sagot nito, kasabay ngang isang maliit na ngiti. Ang bawat gabi ay natatapos sa ganoong eksena. Mananatili si Elara sa bangketa, pagmamasdan ang paglayo ngang pula at kumikinang na ilaw ngang kotse ni Marco, hanggang sa lamunin na ito ngang dilim. Sa kanyang pag-akyat sa kanyang maliit na apartment, isang pakiramdam ngang kalungkutan ang yumayakap sa kanya. Isang kalungkutan na hindi niya maintindihan, tinatawagan pa rin niya si Leo gabi-gabi. Ngunit ngayon, ang bawat I love you na kanyang sinasabi ay may kasamang kirot ng kasalanan. Ang kanyang makwento tungkol sa trabaho ay naging maingat at pinili. Hindi na niya binabanggit ang pangalan ni Marco. Dahil alam niya, nasa bawat pagbikas niya ng pangalang iyon, kahit sa isip lang, ay isang maliit na pagtataksil sa lalaking naghihintay sa kanya sa probinsya. Ang pahanga ay naging koneksyon. Ang connection ay nagiging isang emosyonal na pagkagapos. Hindi pa nila ito inaamin, hindi pa nila ito binibigyan ng pangalan, ngunit si Elara at Marco ay nagsisimula ng bumuong isang mundong para lamang sa kanilang dalawa, isang mundong nabubuhay sa katahimikan ng gabi, sa loob ng opisina, sa ilalim ng matang mapanuri ng siyudad. Ang paalis sa siyudad ay parang isang pahinga ng maluwa matapos ang matagal na pagpipigil. Habang ang fan ng kumpanya ay bumabatas sa South Luzon Expressway, unti-unting napapalitan ang kulay abo na tanawin ng luntiang mapuno at bukirin,
isang imahe na pamilyar at nakakapanata sa puso ni Elara. Ang destinasyon nila ay isang liblib na resort sa Batangas, kung saan gaganapin ang huling presentasyon para sa isang mahalagang kliyente. Ang hangin dito ay may dalang alat at pangako ngang kapayapaan. Malayo sa ingay ng opisina, malayo sa mamatang mapanghusga, tila ba sila ay nasa ibang mundo, isang mundong may ibang mga patakaran. Naging matagumpay ang kanilang presentasyon. Ang kliyente ay hindi lamang nasiyahan, bakos ay namangha sa mga ideya at disenyo na kanilang inilatag. Si Marco, bilang pinuno, ang tumanggap ng pinakamalaking papuri, ngunit sa harap ng lahat, ibinigay niya ang kredito kay Elara. Si Elara ang puso ang proyektong ito. Ang kanyang husay at dedikasyon ang nagdala sa atin dito, sabi nito, at ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ang pahanga. Naramdaman ni Elara ang pag-init ng kanyang mapisngi, isang halong ngahiya at di may paliwanag na saya. Ang kanyang makasamahan ay binati siya, ngunit sa mga ngiti ng ito ay may bahid ng inggit. Ang papuri ni Marco ay tila isang linyang gumuguhit sa buhangin, na naghihiwalay sa kanya mula sa kanila at naglalapit sa kanya dito. Para ipagdiwang ang tagumpay, nakaroon ang isang hapunan sa dalampasigan. Ang paligid ay perpekto. Mga sulo na nabibigay ng mainit na liwanag, ang mahinang tunog ng alon na humahalik sa dalampasigan, at isang banda na tumutok ng malamyos na maawitin. Nakasuot si Elara ng isang simpleng puting bestida na hanggang tuhod, na may maliliit na disenyong bulaklak. Ang manipis na tela nito ay nililipat ng hangin, banayat na yumayakap sa kanyang katawan. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang buhok, at ang amoy dagat ay kumapit dito, nagahalo sa kanyang natural na bango. Uminom siya ng 2 baso ng fruit cocktail na may kaunting alak. Hindi siya sanay uminom, kaya ang epekto nito ay mabilis niyang naramdaman. Isang kaya-ayang init ang gumapang sa kanyang nga ugat, na nakpapabagal sa kanyang nga pag-isip at nakpapatahimik sa munting boses ng konsensa sa kanyang isipan. Si Marco ay naupo sa tabi niya. Ang kanilang masilya ay makalapit, ang kanilang mga balikat ay paminsan-minsan ay nakakadikit. Ang ganda mo ngayong gabi, Elara, bulong nito, sapat lang na marinig niya sa gitna ng ingay. Salamat po, sir, sagot niya. Pilit na pinapanatili ang pomalidad na unti-unti nang nabubura sa pagitan nila. Habang lumalalim ang gabi, isa-isang napaalam ang kanilang kasamahan, pagod na sa mahabang araw. Di na tagal, silang dalawa na lamang ang natira, kasama ang banda na tumutuktok na ngayon ng mas mabagal na kanta. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakagaya ng dati. Ito ay mabigat, punong tensyon, puno nga posibilidad. Ihahatid na kita sa kwarto mo, alok ni Marco. Ang kanyang boses ay mas malalim kaysa karaniwan. Tumango na lamang si Elara, hindi na naktangkang tumanggi. Naklakat sila sa isang makitit na daanang yari sa bato, na tanging ang liwanag ng buwan at mga ilaw sa hardin ang nagsisilbing gabay. Naririnig niya ang tunog ng makulili at ang patuloy na pagampas ng alon sa dikalayuan. Ang lahat ng ingay na iyon ay tila nagpapatingkat lamang sa katahimikan nilang dalawa. Wala ni isang nagsasalita. Nakarating sila sa pintong kanyang silid, nangingini ang kamay ni Elara habang kinakapa ang kika sa kanyang maliit na bag. Ang epekto en ala ay napapabagal sa kanyang makilos. Tulungan na kita, sabi ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang kamay upang patatagin, at ang simpleng pagdampi na iyon ay parang apoy na biglang nagliyap sa kanyang balat. Kinuha nito ang susi mula sa kanyang nangingini na mga daliri at binuksan ang pinto. Ngunit bago pa man niya itula ang pinto, humarap itong muli sa kanya. Ang kanilang mamukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Dito, sa dilim ng pasilyo, sa ilalim ng mapulang sinak ng buwan, ang nga mata ni Marco ay tila mas madilim, mas mapanukso. Nakita ni Elara ang sariling refleksyon sa mga ito, isang babaeng nalilito, isang babaeng natutukso. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha. Naramdaman ni Elara ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi, amoy ala at kape. Ang kanyang puso ay kumakabo ng napakabilis sa loob ng kanyang dibdib, na para bang gusto nitong kumawala. Hindi siya gumalaw. Isang bahagi ng kanyang isip ay sumisigaw na umalis, tumakbo, itula ito palayo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila na paralisa, naghihintay, nagnanasa. Ang kanyang nga mata ay bahagyang nakapikit. Ito na. Isang pulgada na lang. Ngunit sa huling saglit, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang maamong mukha ni Leo,
Ang mata nitong puno ng tiwala at pagmamahal, isang pangako. Bigla siyang napumulat. Sa isang mabilis na kilos, umiwas siya ng mukha, at ang mga labi ni Marco ay dumampi sa kanyang pisngi, malapit sa gilid ng kanyang bibig. Isang nakakapasong init ang naiwan doon. Hindi po. Sir Marco, nautal niyang sabi, humakbang paatras hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa pinto. Lasing lang po ako. Pasensya na. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumayo ng tuwid si Marco. Sa isang saglit, nakita ni Elara ang pagkadismaya sa mga mata nito, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mahinahong ngiti, isang maskara na sanay na itong isuot. Ayos lang, Elara. Mapahinga ka na. Magaling ang ginawa mo kanina, sabi nito, ang kanyang boses ay kalmado na ulit, na para bang walang nangyari. Tumalikod ito at nasimulang maglakad palayo sa madilim na pasilyo. Ang kanyang ngayapa ay dahan-dahang humihina hanggang sa tuluyan ng mawala. Naiwan si Elara doon, nakasandal sa pinto, nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa init na muntik ng magliyab. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto, ang kanyang pahinga ay habol-habol. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng may mga matang napapakita ng takot, ngunit sa likod ng takot na iyon, mayroong kislap ng pagnanasa, hindi nangyari ang halik. Ngunit ang katotohanan na hinayaan niyang mangyari ito, na isang bahagi niya ay gusto itong mangyari ay mas malaking kasalanan kaysa sa halik mismo. Ang unang tukso ay dumating, at kahit na hindi siya tuluyang bumaksa, alam niyang nabasa na ang isang bagay sa loob niya ng gabing iyon. Ang pagbabalik sa Maynila ay pagbabalik sa isang hawla na sila mismo ang gumawa. Ang hangin sa opisina, na dati puno lamang ng amoy ng kape at papel, ay ngayon mabigat at siksik sama hindi masabing salita, sama tingin na nag-apoy, at sa tensyon na halos nahihipo sa pagitan nina Elara at Marco. Pilit nilang ibinabalik ang lahat sa normal. Nausap sila tungkol sa trabaho, nabibigay ng utos at ulat, ngunit ang lahat ng iyon ay isang palabas na lamang. Sa likod ng mapormal na salita, mayroong isang ilok ng pagnanasa na pilit nilang tinatawid araw-araw. Bawat pakdikit ng kanilang makamay kapag may inaabot na dokumento ay isang munting kidlat. Bawat pagkakasalubong sa pasilyo ay isang pagsubok sa pagpipigil. Iwasan ni Elara ang mata ni Marco, ngunit nararamdaman niya ang paktitik nito sa kanyang likod, isang tingin na ng angkin, isang tingin na napapaalala sa gabi sa Batangas. Ang kanyang katawan ay naging isang traidor. Hinahanap-hanap nito ang presensya ang lalaki, ang init na nagmumula rito, ang amoy ng pabango nito na tila ba nakakapit na sa hangin na kanyang nilalanghap. Sa gabi, ang kanyang tawa kay Leo ay naging mas maikli. Wala na siyang ganang makwento. Ang bawat salita ng pagmamahal mula kay Leo ay parang isang sundang na tumatara sa kanyang dibdib, sapagkat alam niyang sa isip niya, sa puso niya, ay may iba nang nakmamayari. Isang hapon, ang kalangitan ng Maynila ay biglang nadilim. Ang araw ay tinakpan ng makapal at itim na maulap, at sa isang iglap, bumuhos ang isang malakas na ulan. Isang ulan na tila ba gustong lunurin ang buong siyudad. Ang makasada ay mabilis na naging ilog, at ang mga empleyado ay nasimulang maalisan ng maga, naunahan upang hindi maabutan ng mas malalang baha. Ngunit si Elara at Marco ay nanatili. Mayroon pa silang hinahabol na deadline, ang perpektong dahilan. Unti-unti, nabalot ng katahimikan ang kanilang palapa. Ang tunog na lamang ng malakas na pakpata ng ulan sa masalaming bintana at ang pahampas ng hangin ang maririnig. Sila na lamang dalawa. Ang siyudad sa labas ay naging isang malabong tanawin na makumikinang na ilaw na tinutunaw ng ulan. Pakiramdam ni Elara ay nasa loob sila ang isang aquarium, hiwalay sa buong mundo. Hindi na niya kaya ang katahimikan. Sir Marco, siguro ay kailangan ko na ring umuwi, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Tumayo siya at nagsimulang ayusin ang kanyang gagamit. Hindi ito sumagot. Ngunit narinig niya ang pauronggang silya nito at ang ngayapa na papalapit sa kanya. Huminto ito sa kanyang likuran. Naniga si Elara. Hindi ka makakauwi sa ganitong lakas ng ulan, Elara. Delikado, sabi nito, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Napapikit si Elara sa pagdampi nito. 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Huwag. Marco, parang awa mo na, pakiusap niya, isang halos hindi marinig na bulong.
Humarap siya dito, na may balak na tumakbo, ngunit huli na ang lahat, nahuli na siya. Ikinulong siya ni Marco sa pagitan ng kanyang nga braso, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na salamin ng bintana. Ang kulo sa labas ay tila naging tunog ng pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi mo ba nararamdaman? Tanong nito, ang kanyang nga mata ay madilim at puno ang pagnanasang matagal nang itinatago. Hindi mo ba nararamdaman ito, Elara? Sabihin mo sa akin na itigil ko, at titigil ako. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Elara. Ang kanyang paisip ay naaway, ngunit ang kanyang katawan ay matagal nang sumuko. At sa kanyang katahimikan, nahanap ni Marco ang kanyang sago. As hinalikan siya nito, ang halik ay hindi malambing. Ito ay marahas, gutom at punong pananabik na naipon sa loob na maraming linggo. Ang kanyang bibig ay sumasalakay, nagnanakaw ang kanyang hininga, at si Elara, matapos ang isang saglit na paglaban, ay sumagot ng may parehong baksik. Ang kanyang mga kamay, na dati nakatula sa dibdib nito, ay dahan-dahang umakyat at kumapit sa batok nito. Wala nang tama o mali. Wala nang liw, wala nang bukas. Tanging ang ngayon, ang ulan, at ang lalaking ito. Dinala siya nito patungo sa madilim na opisina nito, ang sentro ngang kapangyarihan nito. Ang pinto ay isinara sa isang malakas na kalabo, na nilamon ng ingay ang kulo. Itinula siya nito ng bahagya pasandal sa malaki at makintab na mahogany desk. Ang lami at tigas ng kahoy ay naramdaman niya sa kanyang likod. Sa kanilang pagmamadali, ang kanilang makilos ay padaskol-daskol. Sinubukan nitong hubarin ang kanyang blusa, at sa pagpupumiglas, isang butones ang natanggal at tumalsik sa sahig. Ang tunog nito ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Elara, ang tunog na iyon ay ang tunog ng huling pakbasa ng kanyang pagkatao. Itinaas nito ang kanyang palda. Sa ilalim, ang suot niya ay isang simple at puting panty na gawa sa cotton. Isang paalala ng kanyang pagiging simple, ng kanyang buhay sa probinsya, isang bagay na walang lugar sa marangyang opisina na ito, sa ilalim ng isang lalaking nakasanayan na ang lahat ng luho sa mundo. Ang imahe na iyon ang kanyang kahinaan at simpleng damit laban sa karangyaan at kapangyarihan ng lugar ay tila mas nakpaalap sa pagnanasa ni Marco. Itinaas siya nito at isinandal sa mesa, ang tunog ng ulan sa labas, ang tunog ng kanilang ngapahinga na habo-habo. Ang amoy ang pabango ni Marco na nahahalo sa amoy ang basang lupa na dala ang hangin. Ang paningin niya ay malabo. Tanging ang nga ilaw ng siyudad na parang ngamansa ng kulay sa basang bintana. Walang nga salita, tanging maungol at daing na pinipilit na itago. At sa gitna ng lahat, isang salita lamang ang paulit-ulit na binubulong ni Marco, na parang isang panalangin at isang sumpa. Elara. Ang pangalan niya, binibigkas ng may pagnanasa, paari, at isang matinding pangangailangan, at pagkatapos, sa isang iglap, ang lahat ay tapos na. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi kaysa sa bagyo sa labas. Tanging ang kanilang mabibigat na pahinga ang maririnig. Nakasandal si Elara sa mesa, ang kanyang nga damit ay gusot, ang kanyang buhok ay nakakalat, ang kanyang isip ay blanko. Ang init ng pagnanasa ay mabilis na napalitan ng nanunuot na lamig ng katotohanan. Tumingin siya kay Marco, na inaayos ang sariling damit, at sa isang saglit, hindi na ito nakilala. Hindi na ito ang kanyang amo. Hindi na ito ang kanyang kaibigan. Isa itong dayuhan. At sa tabi ngayuhang iyon, siya ay isang dayuhan na rin sa kanyang sarili. Ang unang pasuko ay tapos na. At sa katahimikan na naiwan, alam ni Elara na wala nang babalikan pa. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pauwi ay mas malakas pa kaysa sa humihinang ulan sa labas. Ang hangin ay mabigat, puno nga salitang hindi kayang bikasin at nang amoy ngang kasalanang kapwa nila pinaksaluhan. Walang tumingin, walang naksalita. Inihatid siya ni Marco hanggang sa tapat ng kanyang apartment, isang paglaba sa kanilang dating kasunduan, ngunit sa puntong iyon, wala nang halaga ang malumang patakaran. Bago siya bumaba, hinawakan nito ang kanyang braso. Elara. Simula nito, ngunit walang kasunod. Ano pa ba ang sasabihin? Binitiwan din nito agad ang kanyang kamay, at si Elara ay bumaba ng hindi lumilingon. Pagpasok niya sa kanyang apartment, hindi niya binuksan ang ilaw. Ang dilim ay isang kaibigan, isang kumot na pansamantalang natatago sa kanya mula sa katotohanan. Hinubad niya ang kanyang nga basang sapatos at damit, iniwan ang nga ito sa sahig na parang balat ng ahas na kanyang nilaglag.
Ngunit ang kasalanan ay hindi kaswatang basta na lang nahuhubad. Ito ay nakakapit sa kanyang balat, sa kanyang kaluluwa. Ang kinaumagahan ay dumating na parang isang sentensya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kanyang bintana ay tila isang mapanghusgang ilaw na naglalantat sa lahat ng kanyang dumi. Ang una niyang ginawa ay maligo. Tumayo siya sa ilalim ng umaagos na tubig na halos nakakapaso, kinukuskos ang kanyang balat gamit ang sabon ng pauli-ulit, na para bang kaya nitong hugasan ang nga alaala, ang nga dampi, ang kahihiyan. Ngunit habang tumutulo ang tubig sa kanyang katawan, kasabay nitong dumadaloy ang kanyang nga luha. Isang tahimik na pag-iyak ng isang taong tuluyan nang nawala. Pagkatapos maligo, pinilit niyang tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod at puno ng kalungkutan. May mga bakas sa kanyang liit balikat, maliliit na markang lila na naiwan mula sa baksik ng kanilang pagsasama. Hindi iyon mga marka ng pagmamahal. Iyon ay mga saliyong ng kanyang pagkakasala. Ang kanyang tingin ay napunta sa blusang nakakalat sa sahig. Nakita niya ang mali na butas kung saan dating nakakabit ang isang butones na ngayon ay nawawala na. Isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, iyon ang simbolo ng lahat. Isang bagay na nasira na hindi na kailanman may babalik pa sa dati. Ang pagpasok sa opisina ng araw na iyon ay ang pinakamahirap na bagay na kanyang ginawa. Ang bawat hakbang patungo sa gusali ay parang pahakbang patungo sa bitayan. Ang dating lugar ng kanyang mapangarap ay ngayon ay lugar ng kanyang krimen. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ang mesa ni Marco. Ang malamig na salamin ng bintana. Ang sahig na kung saan marahil ay gumulong ang nawawalan niyang butones, pilit niyang iniwasan si Marco. Naglakad siya sa mas mahabang ruta papunta sa kanyang mesa para lang hindi dumaan sa opisina nito. Nang makita niyang papalapit ito, kunwari siyang may kukunin sa printer at mabilis na lumiko. Ngunit ang opisina ay hindi ganon kalaki. Sa isang pagkakataon, nakasalubong sila malapit sa pantry. "Elara," tawag nito. Ang boses ay kalmado, na parabang isang normal na araw lamang. Hindi siya lumingon. Nakpatuloy siya sa pagtimpla ng kape, nanginginig ang mga kamay, naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. "Okay ka lang ba?" Tanong nito, mahina. Ang simpleng tanong na iyon ay naglalaman ng lahat. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang sabihin, "Hindi. Sinira mo ako. Sinira natin ang lahat." Ngunit ang lumabas lang sa bibig niya ay, "Okay lang po ako, sir. Marami lang pong trabaho." At mabilis siyang umalis, dala ang kapang hindi naman niya gustong inumin. Ang pinakamatinding parusa ay dumating ng hapon na iyon. Tumuno ang kanyang telepono, pangalan ni Leo ang nasa screen. Sa isang saglit, gusto niyang huwa itong sagutin, gusto niyang itapon ang telepono at magtago. Ngunit alam niyang mas maalala ito. Huminga siya ng malalim, pinilit na ngumiti kahit walang nakakakita, at sinagot ang tawag, "Mahal." "Kamusta?" Ang boses ni Leo, puno ng sigla at pagmamahal, ay parang libu-libong karayom na tumusok sa kanyang puso. "Leo, okay lang ako. Medyo abala lang sa trabaho. Kamusta ka diyan? Kamusta ang ani?" Ang kanyang boses ay masaya, masigla, isang perpektong pagganap. Kinuwento ni Leo ang tungkol sa bukit, sa kanilang nga aso, sa kanilang nga plano kapag umuwi siya sa Pasko. Bawat salita nito ay isang paalala ng buhay na kanyang dinudungisan. "Namimiss na kita, mahal," sabi ni Leo sa gitna ng kanilang usapan. "Minsan parang ang layo-layo mo na." At sa mga salitang iyon, tuluyan nang nabasa ang puso ni Elara. Dahil totoo, milya-milya na ang layo niya. Nasa ibang mundo na siya, isang mundong hindi na kailanman may intindihan ni Leo. "Miss na rin kita." Sobra, pilit niyang sabi, habang pinipigilan ang hikbi sa kanyang lalamunan. "Sige na, may gagawin pa ako. Tawa na lang ulit ako. I love you. I love you too." Pagkababa niya ang telepono, hindi na niya napigilan. Yumuko siya sa kanyang mesa, tinakpan ang kanyang bibig, at humagulgol ng walang tunok. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay parang isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib, dinudurok siya. Ang siyudad, na dati ay isang malawak na tanawin ng oportunidad, ay naging isang kulungan. Ang matataas na gusali ay hindi na simbolo ng pangarap, kundi marehas na bakal na pumapalibot sa kanya. Ang makumikinang na ilaw sa gabi ay hindi na mabituin,
kundi mamatang nakatingin at humuhusga sa kanya. Ang bawat paktawa na kanyang naririnig, ang bawat makasintahang kanyang nakikita, ay isang insulto sa kanyang pagkasira. Paano siya makakatakas? Kung babalik siya sa probinsya, dala niya ang dumi na hindi na mayaalis. Kung mananatili siya dito, araw-araw niyang makikita ang lalaking kasama niyang gumawa ng kasalanan. Wala siyang mapupuntahan. Siya ay bilanggo ng kanyang sariling desisyon, nakakadena sa isang pagkakamaling hindi na mababawi pa. Lumipas ang nga araw na parang nga aninong gumagapang sa pada, tahimik at mabigat. Si Elara ay nagtayong isang pada sa pagitan niya at ni Marco, isang pada na gawa sa katahimikan, paiwas, at mga formal na salita. Ngunit si Marco ay isang dalubhasang arkitekto hindi lamang ng gusali, kundi pati na rin ng gatao. Alam niya na ang isang pader na itinayo dahil sa takot at kahihiyan ay hindi dapat gibain sa pamamagitan ng puwersa. Sa halip, kailangan itong bakbakin ng dahan-dahan, piraso bawat piraso, hanggang sa ito na mismo ang kusang gumuho, at iyon mismo ang kanyang ginawa. Hindi niya ito pinilit. Hindi niya binanggit ang gabing iyon. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pinakamabisang sandata, ang kanyang karisma at kapangyarihan, na binalot sa isang kumot ng pagkakaibigan at profesionalismo. Sa harap ng ibang tao, sa mga pagpupulong, lalo niyang pinatingkat ang galing ni Elara. Palagi niyang hinihingi ang opinyon nito, pinupuri ang nga ideya nito, at ipinapakita sa lahat na si Elara ay hindi lang isang baguhan, kundi isang mahalagang bahagi ng kumpanya. Gusto kong marinig ang sasabihin ni Elara tungkol dito. Mayroon siyang kakaibang pananaw na kailangan natin, sasabihin nito, at lahat ng mata ay mapupunta sa dalaga. Ang mga papuring iyon ay lason na may halong pulot. Sa isang banda, pinaparamdam nito kay Elara na siya ay may halaga, na ang kanyang isip ay hinahangaan. Ngunit sa kabilang banda, inihihiwalay siya nito sa kanyang katrabaho, na nagsisimula ng makbulungan tungkol sa paborito ang boss. Dahil dito, lalong naging mag-isa si Elara, at sa kanyang pag-isa, tanging si Marco lamang ang kanyang nakikitang kakampi. Nahanap si Marco nga dahilan upang makasama ito ng maisa, ngunit sa paraang hindi kahina-hinala. Elara, samahan mo akong tingnan ang site. Kailangan kong pangalawang opinyon. Elara, make overtime tayo mamaya, may kailangan tayong ayusin sa plano. At sa mga pagkakataong iyon, hindi na ang mapusok na manunukso ang kanyang kaharap, kundi ang isang mento, isang guro. Itinuturo niya kay Elara ang mga sikreto ng kanilang propesyon. Ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman ng walang pag-imbot. Pinag-usapan nila ang sining, ang pilosopiya sa likod ng mga disenyo, ang kaluluwa ng isang istruktura. Ang isang gusali, Elara, ay hindi lang bato at bakal. Sabi nito isang hapon habang nakatayo sila sa rooftop ng isang ginagawang proyekto, tanaw ang buong siyudad. Ito ay isang kwento, at ang galing mo ay nasa pakuwento. May puso ang nga gawa mo. Pinupuri niya ang kanyang isip, hindi ang kanyang katawan. At iyon, para kay Elara, ay mas mapanukso. Dahil pinaparamdam nito sa kanya na ang koneksyon nila ay mas malalim kaysa sa isang pisikal na pagkakamali. Na mayroon talagang kakaiba at espesyal sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, nang silang dalawa na lang ulit ang natira sa opisina, lumapit ito sa kanya, hindi nang may pananasa, kundi nang may pagsisisi sa mga mata. Elara, sabi nito sa mahinang boses. Gusto kong humingi ng tawad. Sana niya rin nung gabing umulan. Masyado akong nadala. Ang totoo, natakot ako sa sarili ko. Kapag kasama kita, nawawala ako sa kontrol. Hindi ko dapat hinayaan iyon. Patawarin mo ako kung natakot kita. Ang nasalita ay perpektong pinili. Hindi ito humingi ng tawad sa ginawa nila, kundi sa epekto nito sa kanya. Ipinakita nito ang sarili hindi bilang isang manloloko, kundi bilang isang biktima ng sarili nitong matinding damdamin para sa kanya. Ang bigat ng sisi ay biglang lumipat. Biglang naramdaman ni Elara na siya ang may hawak ng kapangyarihan, na siya ang dahilan ng pagkawala ng kontrol ng isang lalaking palejing nasa kontrol ng lahat. Dahan-dahan, ang pada na kanyang itinayo ay nagsimulang makaroon ng mabita. Nasimula na ulit siyang makipausap dito, tumawa sa mga biro nito, at hanap-hanapin ang kanilang nga pausap. Niloloko niya ang sarili. Sinasabi niyang makaibigan lang sila. Sinasabi niyang profesional lang ang lahat. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya, ang ngaalala ng halik nito, ng dampi nito, ay bumabalik.
Ngunit hindi na ito isang masamang panaginip, ito ay isang lihim na pananasa. Isang umaga, pagdating niya sa kanyang mesa, may nakita siyang isang maliit na paper bag. Sa loob, may isang lumang libro, ang paborito niyang aklat noong bata pa siya, isang bagay na naikwento niya kay Marco nang pahapyaw sa isa sa kanilang nga pausap. Isang first edition copy, na halatang hinanak pa nito ng mabuti. May isang maliit na nota na nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay. Naalala kong nabanggit mo ito. Baka gusto mong basahin ulit. Sa sandaling iyon, ang pada na itinayo ni Elara ay tuluyan ng gumuho. Walang alahas, walang bulaklak, walang mamahaling regalo. Isang lumang libro. Isang simbolo na nakikini ito. Naalala nito ang maliliit na detalye tungkol sa kanya. Na nakikita nito ang tunay na siya, hindi lang ang baguhang empleyado. Hinawakan niya ang libro ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ito ang pinakamatamis na lason, isang patunay na ang koneksyon nila ay totoo. Isang patunay na hindi lang ito basta pananasa. Naramdaman niya ang isang kakaibang paalaga mula kay Marco, isang paunawa na hindi niya nakukuha kahit kay Leo, na mahal siya ngunit hindi kailanman may intindihan ang bagong mundo na kanyang ginagalawan. Ang panunuyo ay nagpatuloy, hindi sa pamamagitan ng gahali o pangako, kundi sa pamamagitan ng pinagsasaluhang tasang kape, mga librong ibinibigay, at mga papuri na nagpapalakas ang kanyang loob habang unti-unting ginagapos ang kanyang kaluluwa. Hindi na umiiwas si Elara. Sa katunayan, siya na ang naghihintay. Hinihintay niya ang mga sandaling masosolo niya ito. Hinihintay niya ang tunog ng boses nito. Ang dating pagkakasala ay napalitan na ang isang mapanganib na pananabi. Siya ay tuluyan ng nahulog, hindi sa isang tukso, kundi sa isang maingat at kalkuladong paibig na idinisenyo para lamang sa kanya. At alam niya, na sa susunod na pagkakataon na hilingin ni Marco ang kanyang katawan, hindi na siya tatanggi pa. Ang pada na minsan nang nahiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho, at sa maguho nito, isang bagong uri ng relasyon ang isinilang. Isang relasyong nabubuhay sa mga ninakaw na sandali, sa mga tingin na puno ng hulugan, at sa isang pangunawa na hindi na nangangailangan pa ng mga salita. Alam ni Elara na hindi na matatagal at mangyayari itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang patsuko sa gitna ng bayo, kundi isang binala na paglalakbay patungo sa kasalanan. Dumating ang pagkakataon sa anyongang isang utos mula sa trabaho, isang perpektong dahilan. Elara, kailangan nating tingnan ang presidential suite ng bagong bukas na 5-star hotel sa BGC, sabi ni Marco isang umaga. Ang kanyang boses ay formal ngunit ang kanyang nga mata ay may ibang sinasabi. Inspirasyon para sa penthouse ng ating proyekto. Ang kliyente na ang nagbook nito para sa atin buong gabi para masuri nating mabuti ang bawat detalye. Isang manipis na palusot, isang kasinungalingan na pareho nilang alam, ngunit tumango si Elara. Sige po, sir, sagot niya. Ang kanyang paksang-ayon ay isang paanyaya. Patuntong nila sa suite ng gabing iyon, tila ba pumasok si Elara sa isang panaginip. Ang silid ay malawa at marangya. Ang nga bintana ay mula sahi hanggang kisame, na nakpapakita ngang nakamamanghang tanawin nga kumikinang na gusali ngang siyudad. Ang kama ay napakalaki, napapalibutan ngang malalambot na unan at mamahaling kumot. May mahinang jazz music na tumutuktok sa hindi niya makitang speaker, at ang ilaw ay malumanay at kaakit-akit. Ito ang mundo ni Marco, at sa gabing iyon, iniimbitahan siya nito sa loob. Sa ibabaw ng kama, may isang itim at makintab na kahon na nakabalot sa isang silver na laso. Para sayo, sabi ni Marco. Binuksan ito ni Elara. Sa loob, nakalata sa itim na seda, ay isang piraso ng lingerie. Kulay dugo, gawa sa pinong lace at sutla. Isang bagay na hindi niya kailanman inisip na isuswat. Ito ay isang kasuotan para sa ibang babae, isang babaeng matapang at mapangakit. Naisip kong babagay sa iyo, bulong ni Marco. Iswat mo para sa akin, ang salitang iyon ay isang utos, isang hamon. Kinuha ni Elara ang kahon at pumasok sa malaking banyong gawa sa marmol. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay si Elara, ang dalagang taga-probinsya na may kasintahang naghihintay. Hinubat niya ang kanyang simpleng bestida at isinuot ang handog ni Marco. At sa isang iglap, naiba ang lahat. Ang babae sa salamin ay hindi na ang dating Elara. Ang pulang lingerie ay tila isinukat para sa kanya. Yumakap ito sa kanyang gakurba,
ipinapakita ang kanyang natatagong alindok. Nakita niya ang sarili sa ibang liwanag. Hindi na isang simpleng dalaga, kundi isang babaeng may kakayahang magbigay at tumanggap ng matinding pagnanasa. Lumabas siya ng banyo. Si Marco ay naghihintay, nakatayo malapit sa bintana, hawa ang dalawang kopita ng alak. Nang makita siya nito, bahagya itong napahinto. Ang kanyang mamata ay naglakbay sa kabuuan ni Elara, mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang paa, na may paksambang hindi nito naitago. Mas maganda ka pa sa aking inaasahan, sabi nito, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ibinaba nito ang mga kopita at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang pagkakataong ito ay iba. Walang pagmamadali. Ang bawat kilos ay mabagal, sinasadya, na parabang isang sagradong ritual. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, pagkatapos ay ang kanyang lik, pababa sa kanyang balikat. Hinubat nito ang manipis na strap ng lingerie, hinayaang bumaksa ito sa sahig, at hinalikan ang kanyang mabalikat na ngayoy lanta na. Hinubat nito ang kanyang damit, at siya ay naiwang nakatayo sa harap nito, suot lamang ang pulang kaswatan na ibinigay nito. Hinapit siya nito palapit, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tibok ng puso nito sa kanyang dibdib, mabilis at malakas, katulad ng sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa likod nito, habang ang mga labi nila ay muling nagtakpo. Ngunit ang halik ngayon ay hindi marahas. Ito ay mabagal, malalim, at puno ang damdamin. Isang sayaw en may gila at may jilabi. Dinala siya nito patungo sa kama, ang bawat hakbang ay isang paglalakbay. Maingat siyang inihiga sa malambot na kama. At doon, sa ilalim ng malumanay na ilaw, sinimulan niya itong sambahin. Hinubat nito ng dahan-dahan ang kanyang bra. Ang kanyang mabilugang dibdib, na tila ba gustong kumawala, ay sa wakas ay malaya na. Dinamitan niya ito ng mahali, maliliit at malalambot, na nakdulot ng panginginis sa buong katawan ni Elara. Ang makamay nito ay naglakbay pababa sa kanyang makinis na baywang, pinupuri ang bawat kurba. Ipinaharap siya nito. At ang kanyang daliri ay banayat na hinanap ang dalawang maliliit na biloy, sa ibabaw kanyang malusok na mga pigi, isang lihim na bahagi ng kanyang katawan na tila ito lamang ang nakatuklas. Bawat dampi, bawat halik, ay isang deklarasyon ng pagnanasa, ang kahihiyan ni Elara ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ang isang naumapaw na pakiramdam ang pagiging maganda, ang pagiging kanais-nais. Ang bawat patutol sa kanyang isip ay nalunok sa agos ng sarap na kanyang nararamdaman. Marco, ungol niya, ang kanyang daliri ay humihipit sa malambot na kumot. Ang sarap. Huwag kang titigil. Tumingin ito sa kanya, ang mata ay nag-apoy. Para sa iyo lahat ito, Elara, sagot nito, ang boses ay puno ng pagnanasa. Akin ka lang ngayong gabi. Ang salitang iyon ay isang sumpa at isang basbas. At sa masandaling iyon, buong puso niya itong tinanggap. Sa gabing iyon, isinuko niya ang lahat. Hindi dahil sa natukso siya, hindi dahil sa wala siyang laban. Isinuko niya ang lahat dahil iyon ang kanyang pinili. At sa gitna ng kanilang pag-isa, sa tuktok ng kanilang pinasaluhang pagnanasa, nahanap niya ang isang kalayaang hindi niya pa naramdaman kailanman. Pagkatapos, habang sila'y makayakap sa ilalim ng kumot, pinapanot ang ilaw ng siyudad na hindi natutulog. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Elara. Ang kasalanan ay nariyan pa rin, naabang sa isang sulok. Ngunit sa gabing iyon, pinili niyang huwag itong pansinin. Sa mabisi ni Marco, sa loob ng marangyang silit na ito, naramdaman niyang siya ay ligtas. Naramdaman niyang siya ay nasa tamang lugar, kahit alam niyang lahat ng ito ay isang maganda at perpektong kasinungalingan. Ang sumunod na buwan ay isang mapanganib na sayaw sa salingang kasinungalingan. Ang relasyon nina Elara at Marco ay naging isang lihim na ritual, isang kinasanayan na nabibigay ng kulay at panganib sa kanyang ordinaryong buhay. Ang gabi sa marangyang hotel ay naging regular na pagtakas. Ang tanghalian sa mga restauran na nakatago sa maliliit na eskinita ay naging kanilang munting santuaryo. Si Elara ay naging dalubhasa sa pagiging dalawang makaibang tao. Sa telepono, siya ang mapamahal na kasintahan ni Leo, na nangungulila at nangangako ng katapatan. Pagkababangang telepono, siya ang babae ni Marco, isang babaeng puno ng pagnanasa, na handang isugal ang lahat para sa maninakaw na sandali. Ang konsensya, na dati isang malakas na siga, ay naging isang mahinang bulong na lamang, madaling lunurin ng alak,
ng mamahaling pabango, at ng ngahalik na nagapoy. Naging kampante siya, naging pabaya. Akala niya ay kaya niyang kontrolin ang makahiwalay na mundo na kanyang nilikha. Akala niya ay hindi kailanman magtatakpo ang nga ito. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isang ordinaryong Miyerkules ang tanghali. Katatapos lang ang isang pulong, at si Elara ay naayos ng kanyang gamit, naghahanda para sa isa na namang lunch meeting kasama si Marco. Nag-text ito sa kanya, sa dati nating takpuan. Gutom na ako para sa iyo. Napangiti si Elara. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang naring ang kanyang telepono. Isang pamilya na numero. Si Leo. Halo, mahal. Sagot niya, sinisiguradong walang ibang nakakarinig. Mahal, sorpresa. Nasa Maynila ako. Ang masayang boses ni Leo sa kabilang linya ay parang isang malakas na kulo na yumani sa buong pagkatao ni Elara. Nanlami ang kanyang makamay. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Papunta na ako diyan sa opisina mo ngayon. 10 minuto na lang siguro. Hindi na ako makapaghintay na makita ka. Sa isang iglap, ang kanyang maingat na itinayong mundo ay nasimulang gumuho. Si Leo. Dito. Papunta sa opisina. Ang lugar kung saan si Marco ang hari. Ang lugar kung saan ang bawat pader ay saksi sa kanilang magkasalanan. Teka, mahal, nautal niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. Huwag. Ibig kong sabihin. Huwag ka nang umakyat. May biglang meeting ako sa labas. Kasama ang kliyente. Hintayin mo na lang ako sa coffee shop sa tapat ng building. Bababa na ako ngayon din. Mabilis niyang ibinaba ang tawa at dali-daling kinuha ang kanyang bag. Kailangan niyang maunahan si Leo. Kailangan niyang ilayo ito sa gusaling iyon. Nagmamadali siyang nakpaalam at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa elevator. Pagbukas ang pinto ang elevator sa lobby, nandun si Marco, naghihintay, nakasandal sa isang haligi, guwapo at kampante. Ngumiti ito nang makita siya. Handa ka na ba? Tanong nito. Marco, may problema? Bulong ni Elara, ang kanyang ngamata ay ligaw, hinahanap ang paparating na panganib. Nandito si Leo. Papunta na siya dito. Kailangan ko siyang salubungin. Kailangan ko nang umalis. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay bahagyang nawala, napalitan ng pag-alala. Ngunit mabilis itong kumalma. Sige, huminahon ka, sabi nito. Umalis ka na. Mag-ingat ka. Tawagan mo ako mamaya. Tumalikod na si Elara para tumakbo palabas ng pinto, ngunit sa sandaling iyon, isang pamilyar na anyo ang pumasok sa malaking salaming pinto ng lobby. Si Leo. Suot ang kanyang simpleng polo shirt at maong, dala ang isang maliit na bag, nakangiti habang nililibot ng tingin ang marangyang lugar. Naktama ang kanilang nga mata. Mahal. Sigaw ni Leo, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Ang puso ni Elara ay tila huminto sa paktibok. Sa isang iglap, ang mundo ay bumagal. Nakita niya si Leo, ang kanyang kasalukuyan at nakaraan, na naglalakat palapit sa kanya. At sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya si Marco, ang kanyang kasalanan at kinabukasan, na nagsisimulan ng malakat patungo sa kabilang exit. Ang kanilang ngalandas ay matatakpo sa gitna ng lobby. Isang segundo na lang. Sa isang kisap mata, gagawin ni Elara ang isang bagay na maglilitas sa kanya at magbabaon sa kanya ng mas malalim sa kumunoy. Leo! Dito! Siga niya, mas malakas kaysa sa kinakailangan, at tumakbo siya pasalubong dito. Pilit na inaagaw ang buong atensyon nito. Niyakap niya si Leo ng napakahigpit. Isinupsop ang kanyang mukha sa dibdib nito, hindi para iparamdam ang pananabik, kundi para itago ang takot sa kanyang nga mata at para harangan ang tanawin. Sa likod ni Leo, nakita niya si Marco na napatuloy sa paglalakad, hindi lumingon, at nawala sa kabilang pinto. Hindi sila nakita. Ngunit nakita ni Elara ang lahat. Ang pagtatakpo ang dalawang mundo na kanyang pinahiwalay ay naiwasan. Ngunit ang yumanik nito sa kanyang kaluluwa ay hindi na maalis. Namiss kita, sabi ni Leo, habang yakap-yakap pa rin siya. Namiss din kita, sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Humiwalay siya sa yakap, pilit na ngumingiti. Namumutla ka, okay ka lang? Sino yung kausap mo kanina? Tanong ni Leo, inosente at walang kamalay-malay. Ang tanong ay isang sampal. Wala yun. Ang boss ko, si Sir Marco. Paalis na rin siya.
Nagulat lang talaga ako sa iyo kaya ako namutla. Sabi niya, ang kasinungalingan ay dumula sa kanyang ngalabi ng mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco sa harap ni Leo ay parang pag-inom ng lason. Maghapon silang makasama. Ipinasyal siya ni Elara, kumain sila sa labas, nakwentuhan. Ginawa niya ang lahat para maging perpektong kasintahan. Ngunit sa likod ng kanyang ngangiti at tawa, ang kanyang isip ay bumabalik sa eksena sa lobi. Ang adrenaline, ang takot, ang isang segundong pagitan mula sa ganap na pagkawasak. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment, habang natutulo ng mahimbing si Leo sa tabi niya, si Elara ay dilat na dilat, nakatitig sa dilim. Ang bawat pahinga ni Leo ay isang paalala ng katapatan na kanyang sinira. Ang init ng katawan nito ay isang paalala ng init na kanyang hinahanap sa iba. Ang panganib ng pagkakahuli ay hindi na isang malayong posibilidad. Ito ay totoo. At sa araw na iyon, muntik na siyang mahuli. Ang laro na kanyang nilalaro ay hindi na masaya at nakakakilig. Ito ay isang larueng buhay at kamatayan, kung saan ang kanyang puso, at ang puso ng dalawang lalaking nagmamahal sa kanya, ang nakataya. Ang bigat ng kanyang panlilin lang ay mas bumiga pa ng gabing iyon, isang kadenang hindi nakikita na humihila sa kanya pababa sa kadiliman. Ang pagbisita ni Leo, na dapat sana'y maging isang malamig na paalala ang kanyang kataksilan, ay kabaliktaran ang naging epekto. Ang panganib ng pagkakahuli, ang matinding kabog ng dibdib, at ang matagumpay na paglusot sa bingit ng kapahamakan ay nagiwan kay Elara ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi takot, kundi isang mapanganib na kalakasan. Ang adrenaline ay naging isang droga, at ang bawat araw na lumilipas na hindi sila nahuhuli ay isang tagumpay na nakpapalakas ng kanyang loop. Ang kanilang relasyon ni Marco ay hindi humina. Bakos, ito ay lalong nagliyab, na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Ang paiingat ay napalitan ng kapabayaan. Ang takot ay napalitan ng pananabik sa panganib. Ang kanilang pagtatakbo ay hindi na lamang sa mga ligtas at pribadong lugar. Ngayon, ang bawat sulok ng siyudad ay naging kanilang palaruan. Isang mabilis na pagdampi ng kamay sa loob ng siksikang elevator. Isang pahalik sa loob ng madilim na sinehan, habang ang nga anino sa screen ay sumasayaw. Mga text message na puno ng salitang mahalay na ipinapadala sa gitna ng isang mahalagang pakpupulong. Ang bawat bawal na kilos ay isang munting rebelyon? Isang patunay na sila ay nasa isang mundong sila lamang ang nakakalam? Isang mundong may sariling patakaran. Ang relasyon nila ay hindi na isang simpleng pagtataksil, ito ay naging isang adiksyon. Hinahanap-hanap nila ang panganib, ang alon ng kaba na sinusundan ng alon ng sarap. Para silang maksugarol na tumatayo ng mas malaki sa bawat panalo, hindi alintana na sa isang maling galaw, maari silang maubusan. Isang gabi, pagkatapos ang isang nakakapagod na araw sa trabaho, ang tensyon sa pagitan nila ay halos sumasabog. Walang nasasalita habang naglalakbay sila sa kalsada, sakay ang kotse ni Marco. Ang hangin sa loob ay siksik at mainit. Ngunit sa halip na ihati si Elara sa kanyang apartment, lumiko si Marco sa isang madilim at tahimik na kalsada. Isang lugar na natatanaw ang nga ilaw ng siyudad ngunit malayo sa nga mata ng tao. Itinigil niya ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinatay niya ang makina, at ang tanging maririnig na lamang ay ang tunog ng mga kulili at ang malakas na pakabok ng kanilang nga dibdib. Walang naksalita. Tumingin lang si Marco kay Elara. Ang tingin na iyon ay sapat na. Wala ng tanong, wala ng pag-aalinlangan. Sa isang mabilis na kilos, lumapit si Elara at sinakop ang kanyang ngalabi. Ito ay isang halik na hindi naktatanong. Isang halik na sumisigaw ng pangangailangan. Ang kanilang mga katawan, na nasanay na sa luwang kama sa hotel, ay ngayon ay nakpupumiglas sa sikip ng sasakyan. Ngunit ang sikip na iyon, ang hirap na iyon, ay lalo lamang napaalap sa kanilang pagnanasa. Ang lahat ay mabilis at marahas. Ang paglaban ni Elara ay matagal nang nawala. Ngayon, siya ay isang aktibong kalaho. Kasing uhaw. Kasing gutom. Siya na mismo ang natanggal ng mabutones ng kanyang blusa. Inilalantad ang kanyang dibdib na halos sumabog na sa kanyang brasa madilim na liwanag na nakmumula sa dashboard. Ang kanyang mga kamay ay malikot, gumagapang sa ilalim ng damit ni Marco, hinahanap ang init ng kanyang balat. Hinila siya ni Marco, ikinandong sa kanyang kandungan. Ang kanyang palda ay itinaas,
ang kanyang ngahita ay nakapulupot na ngayon sa baywang ng lalaki. Ang tunok ngang kanilang mabibigat na pahinga, ang nga daing na hindi na sinusubukang itago, ang malakit na tunok ngang kanilang nga balat na nakikiskisan, ang mahinang pag-ugoy ngang sasayan. Lahat ay bumubuang ang isang musika ngang purong pagnanasa. Hinawakan ni Marco ang kanyang baywang, ang kanyang madaliri ay bumabaon sa kanyang malambot na balat, habang ang kabilang kamay nito ay buong diin na humahaplos sa kanyang malusok na mapigi, hinihila siya palapit, lalong malapit. Sa bawat pegugoy, ang mundo sa labas ay nawawala. Wala ng Leo, walang asawa, walang opisina, walang bukas. Tanging ang inip, ang sikip, ang sarap, at ang panganib. Ang bawat anino na gumagalaw sa labas, ang bawat malayong tunok ng sasakyan, ay nakpapabilis ng kanilang nga puso ngunit hindi sila pinapatigil. Ang pakalunod sa pagnanasa ay isang matamis na kamatayan. Sa gitna ng lahat, sa tuktok ng kanyang nararamdaman, habang ang kanyang katawan ay nangingini sa isang sarap na halos hindi na niya makayanan, may isang bagay na bumulong mula sa kanyang kaluluwa, isang pasuko na matagal nang naghihintay na pagkawalan. Sayo na ako, Marco, halinghing niya, ang kanyang ulo ay nakasupsop sa lay nito. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kanilang madaing. Sayo na ako. Hindi iyon isang deklarasyon ng pag-ibig. Iyon ay isang pag-amin ng pagkatalo. Isang pagtanggap na siya ay pag-ari ng pagnanasang ito, ng lalaking ito, ng kasalanang ito. Pagkatapos ng lahat, habang inaayos nila ang kanilang mga gusot na damit, walang salita ng pagsisisi ang namutawi. Sa halip, isang maliit na tawa ang kumawala sa malabi ni Elara, isang tawa na may halong hiya at tuwa. Tumingin sa kanya si Marco at ngumiti. Sa masandaling iyon, sila ay hindi lamang magkasintahan. Sila ay makasabwat. Mga kriminal na parehong nagagala sa kanilang ginawang krimen. Habang pinaandar ni Marco ang sasakyan pabalik sa realidad, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Ito ay punong isang lihim na enerhiya, isang pangunawa na pareho silang nalulunot, at pareho silang walang bala na umahon pa, ang panganib ay naging kanilang aliwan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng puno akasya, alam ni Elara na hindi na siya takot mahuli. Dahil sa katotohanan, matagal na siyang huli. Ang adiksyon sa panganib ay isang apoy na hindi maaring magliap mapakailanman. Darating ang panahon na ubusin nito ang lahat ng panggatong, at ang maiwan na lamang ay abo at malamig na abo. Para kina Elara at Marco, ang apoy ng kanilang kapabayaan ay nasimula ng humina, at sa dilim, isang bagong uri ng takot ang nasimulang gumapang. Ang kanilang perpektong mundo, na itinayo sa makasinungalingan at ninakaw na sandali, ay nagsimulang makaroon na mabita. Nasimula ito sa maliliit na bagay, mga pababago kay Marco na tanging isang asawa lamang ang makakapansin. Ang kanyang pagiging abala sa telepono, ang ngiti na hindi para sa kanya, ang gagabing umuwi siya ng mas late kaysa karaniwan, dala ang amoy ng pabango na hindi pamilyar. Si Isabel, ang kanyang asawa, ay hindi isang hangal. Siya ay isang babaeng sanay sa mga laro nga alta sosyedad, isang mundong puno nga nakangiting maskara at mga patalim na nakatago sa likod. Matagal na siyang naghihinala, ngunit wala siyang patunay. Ang kailangan niya lang ay isang pagkakamali. At ang pagkakamali ay dumating isang Sabado ang umaga. Iniwan ni Marco ang kanyang telepono sa mesa sa tabi ng kama habang naliligo. Isang mensahe ang umilaw sa screen. Hindi ito binuksan ni Isabel, ngunit nabasa niya ang preview sa lock screen. Mula sa isang pangalang Serrano, ang mensahe, "Salamat sa gabing iyon. Hindi ko makakalimutan." Walang pangalan ng hotel. Walang detalye. Ngunit ang apat na salitang iyon ay sapat na. "Salamat sa gabing iyon." Isang kataga na punong lihim at intimasiya. Hindi kumibo si Isabel, hindi siya nagsisigaw o natanong. Napatuloy siya sa kanyang araw na parabang walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang malamig at kalkuladong galit ang nagsimulang mabuo. Ang simula ang pagtatapos ay hindi isang malakas na pagsabog, kundi isang tahimik na pagkalat ng lason. Naramdaman ni Elara ang pagbabago agad-agad. Noong Lunes, si Marco sa opisina ay hindi na ang dating kampanteng lalaki. Ang kanyang ngiti ay pilit. Ang kanyang nga mata ay laging tila may hinahanap. Madali siyang mairita sa maliliit na bagay. Ang kanilang malihim na pagtatakbo ay naging mas maikli at puno ng tensyon. "Hindi ako pwedeng maktagal," lagi niyang sinasabi.
Ang dating saya ang kanilang pananasa ay napalitan ang isang mapay na lasa ang paapura at takot. May problema ba? Tanong ni Elara isang hapon, nang muli na namang kanselahin ni Marco ang kanilang plano. Tumingin ito sa kanya, at sa isang saglit, nakita ni Elara ang isang lalaking pagod at takot. Wala. Marami lang trabaho, sabi nito, ngunit ang kanyang nga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Nagsimulang maging paranoid si Elara. Ang bawat pausap sa paligid niya sa opisina ay tila tungkol sa kanya. Ang bawat paktawa ay parang isang pangunguya. Ang isang katrabaho na dati nang napapakita ng inggit sa kanya ay ngayon ay tinitingnan siya ng may kakaibang ngisi, isang ngisi na nagsasabing, alam ko ang ginagawa mo. Ang opisina na dati rin kanilang palaruan, ay nadyang isang kulungan na gawa sa salamin, kung saan ang bawat kilos niya ay tila pinapanot. Ang tunay na dago ay dumating isang bayanes. Naanunsyo ang kumpanya ng isang formal na hapunan para sa mga empleyado at kanilang mga pamilya. Isang gabi ng selebrasyon. Para kay Elara, ito ay isang gabi niyang pahuhusga. Dumating siya, suot ang isang simpleng itim na bestida, mag-isa. At doon, nakita niya si Marco, nakatayo sa tabi ng isang napakagandang babae na nakasuot ng isang mamahaling damit at alahas. Si Isabel. Ang realidad ay sumampal sa kanya ng napakalakas. Ito ang tunay na mundo ni Marco. Ito ang kanyang buhay. At siya, si Elara, ay isang lihim lamang, isang anino na walang lugar sa liwanag. Makdama niyang pinanot si Marco na gampanan ang papel ng perpektong asawa. Ang pahawa nito sa baywang ni Isabel, ang ngangiti, ang ngahalik sa pisngi. Bawat kilos ay isang patalim sa puso ni Elara. Sa gitna gabi, nang si Elara ay kumukuha ng mainom, isang boses ang naksalita sa kanyang likuran, ikaw siguro si Elara. Lumingon siya at nakita si Isabel, nakangiti, ngunit ang mga mata nito ay malamig na parang yelo. Ako nga po, ma'am, sagot niya. Isabel. Please, call me Isabel, sabi nito, ang kanyang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. Marami nang naikwento sa akin si Marco tungkol sayo, ang galing mo raw sa trabaho. Masyado ka raw. Passionate. Ang paraan ng pagbikas nito sa salitang passionate ay may diin, puno ng doble kahulugan na tanging silang dalawa lamang ang nakakaintindi. Nanlami ang buong katawan ni Elara. Alam niya. Sa mga sandaling iyon, alam na ni Isabel ang lahat. Sana lang ay sa trabaho lang talaga napupunta ang lahat ng pasyon na yan, dakdak pa ni Isabel, bago tumaliko at bumalik sa kanyang asawa, na naiwan kay Elara, na nanginginig at hindi makahinga. Ang perpektong mundo na kanilang binuo ay gumuho na, ang mabita ay naging malalaking siwang. Ang lason ng paranoia ay kumala na, sinisira ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang tiwala ay napalitan ng hinala. Ang pananabi ay napalitan ng takot. Pauwi ng gabing iyon, mag-isa sa taksi, tinitingnan ni Elara ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babae sa salamin ay mukhang pagod, talunan, at natatakot. Ang kilik, ang pagnanasa, ang pakiramdam ng pagiging buhay lahat ng iyon ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang malamig at matigas na katotohanan ng kanilang pagkakasala at ang nagbabadiyang aninongang kahihinatnan nito. Ang simula ng pagtatapos ay dumating na at ang tanging magagawa na lang ni Elara ay maghintay sa hindi maiwasang pagbaksa. Ang pagbaksa ay hindi dumating na parang isang malakas na kulok. Dumating itong parang isang lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ng kanilang pinakbabawal na relasyon, pinapatay ang lahat ng saya at pananabi, at naiwan lamang ng pay at takot. Ang huling suntok ay hindi na mula sa isang pagkakataon o sa isang pagkakamali. Ito ay isang plinano at perpektong isinagawang paghihiganti. Isang araw, ipinatawa si Elara sa opisina ng Human Resources. Ang kanyang kontrata ay winakasan, epektibo agad-agad. Ang dahilan, grave misconduct and unprofessional behavior. Walang paliwanag, walang pausap. Isang malami na sobrang naglalaman ng kanyang huling sahod at isang utos na lisanin ang gusali sa loob ng isang oras. Kasabay nito, isang eskandalo ang sumabog sa pinakamataas na antas ng kumpanya. Si Marco, ang bituin ng arkitektura, ay inakusahan ng paggamit ng pondo ng kumpanya para sa mga personal na layunin. Ang maebidensya mga resibo mula sa mga hotel, mga mamahaling regalo ay ipinadala sa Board of Directors mula sa isang hindi kilalang email address. Ang kanyang karera, na itinayo sa loob ng maraming taon,
ay gumuho sa loob lamang ng isang araw. Ang kamay ni Isabel ay hindi nakikita, ngunit ang kanyang anino ay nasa lahat ng dako. Hindi niya kailangang masisigaw, ang kanyang katahimikan ay mas nakamamatay. Sa huling pagkakataon, nakita sina Elara at Marco, hindi sa isang marangyang hotel o sa isang mamahaling restaurant, kundi sa isang ordinaryong coffee shop na parang dalawang estranghero. Ang lalaking datili parang isang diyos sa kanyang paningin ay ngayon ay mukhang pagod at talunan. "Patawad Elara," sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mamata. "Sinira niya ako. Sinira niya tayong dalawa." Sa mga sandaling iyon, walang naramdamang awa si Elara. Ang naramdaman niya ay isang matinding kalinawan. Hindi sila sinira ni Isabel, sila mismo ang sumira sa kanilang mga sarili. Ang pinakamasakit na paghuhusga ay hindi nanggaling sa HR o sa masismis sa opisina. Dumating ito sa anyong gisang tawa mula sa probinsya. Ang boses ni Leo sa kabilang linya ay hindi galit. Ito ay basag at walang buhay. "Nakatanggap ako ang isang sobra, Elara," sabi nito. "May mga litrato. May mga kopya ang text. Hindi ko na kailangang matanong kung totoo. Ang gusto ko lang malaman ay bakit." Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Elara. Anong sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na siya mismo ay hindi maintindihan? Ang katahimikan niya ang naging sagot. "Pinakatiwalaan kita," sabi ni Leo, ang bawat salita ay isang patak ng lason sa puso ni Elara. "Yun lang. Tapos na tayo." At ibinaba nito ang telepono. Ang tulay na nauunay sa kanya sa kanyang nakaraan, sa kanyang pagiging inosente, ay tuluyan ng sinunok. Naiwan si Elara na mag-isa sa siyudad na minsan niyang pinangarap. Wala ng trabaho. Wala ng Marco, wala ng Leo, wala ng babalikan. Maari siyang umuwi sa probinsya, harapin ang kahihiyan, at mabuhay bilang isang alamat ng kasalanan sa kanilang maliit na bayan. O maari siyang manatili sa Maynila, maging isang multo sa gitna ng milyon-milyong tao, at harapin ang kanyang parusa araw-araw. Pinili niya ang pangalawa, lumipas ang gabuan. Si Elara ay nakatira na ngayon sa isang maliit na apartment sa isang magulong bahagi ng siyudad, malayo sa mga kumikinang na torengang BGC. Nagtatrabaho siya bilang isang kahera sa isang convenience store na bukas 24 oras. Ang kanyang nga kamay, na dating gumuguhit ng nga ang granding plano, ay ngayon ay nabibilang na lamang ng barya. Ang kanyang nga gabi ay ginugugol niya sa panonot sa mga taong dumadaan, mga estrangherong may sariling makwento, sariling nga pangarap, at sariling nga kasalanan. Ang kwento ay hindi natatapos sa isang malaking aral o sa isang pagbabagong buhay. Natatapos ito sa katahimikan. Isang gabi, nakatayo si Elara sa harap ng maliit na bintana ng kanyang silid. Hindi na niya tanaw ang perpektong skyline ng siyudad. Ang nakikita na lamang niya ay ang mabubong ng bahay, masampayang puno ng damit, at ang gusot-gusot na makabangang kuryente. Ngunit sa di kalayuan, sa ibabaw ng lahat na iyon, natatanaw pa rin niya ang malamlam na liwanag mula sa sentro ng siyudad. Ang mailaw na minsan niyang pinangarap na abutin, ang mailaw na naging saksi sa kanyang mabilis na paglipat at sa kanyang matinding pagbagsak. Hindi na niya sinisisi si Marco. Hindi na niya sinisisi ang siyudad. Sa kanyang paisa, natutunan niyang tanggapin ang katotohanan na ang lahat ay bunga ng kanyang sariling napapili, ng isang pagkagutom sa kanyang kaluluwa na hindi niya pinangalanan, ng isang pananasang mas malakas kaysa sa kanyang katapatan. At sa katahimikan ng kanyang silid, habang pinakmamasdan ang nga malayong ilaw, isang tanong ang nanatili, isang tanong na paulit-ulit na bumabalik, isang tanong na marahil ay hindi na niya kailanman masasagot. Sulit ba ang lahat?